Nagsimula ang movie kung saan ay ipinakita si Susipto na may-ari ng isang grocery sa palengke, marami siyang mga suki kaya't naiinggit sa kanya ang kanyang mga kakumpetensya, ngunit hindi naman sila pinapansin ni Susipto dahil may sakit ang kanyang anak na si RD na kailangan niya ng malaking pera upang ipa-opera, at naging matagumpay ang surgery ni RD, ngunit nakakita naman siya ng isang matandang multo matapos niyang maoperahan sa mata, at pagka-uwi niya ay palagi na niyang nakikita ang matandang multo na iyon sa kanilang bahay. Pagkatapos ay sinabi niya ito sa kanyang ina, kaya't dinala siya nito sa doktor upang ipa-check up ang kanyang mga mata. Wala namang nakitang problema ang doktor at sinabi nito na baka nagha-hallucinate lang si RD dahil sa pagkaka-opera. Samantala pagkatapos magsara ni Susipto ng tindahan ay nakakita siya ng isang bagay na nakabalot ng tela, at nang buksan ay natakot siya dito, kaya't agad niyang itinapon ito sa isang basurahan. Pagka-uwi ay biglang sumakit ang kanyang balikat at biglang nagsisigaw si RD nang makita siya nito, at nakita pala ni RD ang isang nakakakilabot na babae na nakapasan sa balikat ng kanyang ama. Hindi ito nakikita nila Susipto at Marnie kaya't agad na sinabi ito ni RD sa kanila. Pagkatapos ay tinawag ni Susipto si Rustam na isang espiritista na may kaalaman tungkol dito. Sinabi ni Rustam na ang babaeng nakapasan sa kanya ay galing sa palengke, at isang barang ang ginawa nila sa iyo. Tinanong siya ni Susipto kung bakit may kakayahan si RD na makita ang mga ito, dahil nabuksan ang kanyang third eye matapos niyang maoperahan sa mata, kaya't nang dahil dito ay nakikita na niya ang mga kakaibang mga nilalang. Nalungkot si Susipto dahil ayaw niyang magdanas ng ganito si RD. Sinabi ni Rustam na hindi ko kayang isara ang kanyang third eye, pero makakaya kong gawin na makikita lang niya ang espiritu na gustong magpakita sa kanya. Agad na pumayag si Susipto sa kanya, kaya't isinagawa na ni Rustam ang isang dasal kay RD, at sinabi niya kay Susipto na wag mo nang papupuntahin ang anak mo sa palengke. Ngunit bakit nga ba niya sinabi ito, at malalaman din natin iyan maya-maya. Pagkaraan ng 13 years ay makikita nating lumaki na si RD, at namumuhay siyang masaya kasama ang kanyang pamilya, at wala namang masamang nangyari sa kanila, at ngayong araw ay ang huling araw na nambayaran nila sa eskwelahan. Ngunit hindi siya nabigyan ng pambayad ni Susipto, kaya't sinabi ng kanyang ina na kuhanin mo ang pambayad mo sa iyong ama sa palengke. Hindi na nakakibo si RD dahil alam niya na pinagbawalan siya noon na pumunta sa palengke, at pagkadating niya sa palengke ay nakakita siya ng mga multo doon, at dahil sa takot ay nabunggo niya ang isang lalaki, kaya't sinigawan siya nito, at laking pagtataka niya kung bakit tila galit na galit ito sa kanya. Pagkatapos ay sinabi ng isang babae doon na wag mo na lang siyang pansinin dahil kamamatay lang ng anak niya, at pagpunta niya sa tindahan ng kanyang ama ay narinig niya na sinabi ng kanyang tito na wag kang masyadong gahaman, basta't gawin mo lang kung ano ang ginagawa mo. Kaya't alam ni RD na may ginawang mali ang kanyang ama, at nakita niyang galit na umalis ang kanyang tito. Pagkatapos ay umalis na siya pagkabigay ng pera ng kanyang ama. Kinagabihan ng magsara ay nakakita na naman si Susipto ng isang bagay na nakabalot ng itim na tela. Binuksan niya ulit ito at nakita niya ang mga bagay na ginagamit na pangkulam. Pagkatapos ay nakarinig siya ng mga nakakatakot na mga boses ng mga demonyo na papalapit sa kanya, kaya't bigla siyang sumigaw at sinabing lumabas ka at hindi ako natatakot sa'yo. At pagsakay niya sa kanyang kotse ay inuga siya ng mga ito. Pagka-uwi ay sinabi ni Marnie na may sakit ka ba, at pagkasabi niya na pagod lang ako ay agad na siyang natulog sa kama, at sa panaginip ay nakakita siya ng isang matandang babae na nagsasabi na tapos na ang kulam ng 7 oceans, at darating na ang diablong si Swangi na tinawag ko upang wasakin si Susipto at ang kanyang pamilya. At pagkatapos ay inilagay na ng mangkukulam ang diablo kay Susipto, at makikitang nagkabalubaluktot ang kanyang katawan, kaya't nagsisigaw siya sa sobrang sakit, at totoo palang nangyayari ito sa kanya dahil pati mismo si RD ay naririnig ang kanyang malakas na pagsigaw. Ngunit pagkadating ni RD ay nakita niyang natutulog lang ang kanyang ama. Kinaumagahan ay makikitang naging normal naman ang lahat, at habang kumakain sila ay biglang sumuko ng dugo si Susipto sa lamesa, at nang dalhin nila si Susipto sa ospital ay wala namang nakitang kahit ano ang doktor, at sa bahay ay sinabi ng isa niyang tauhan na kinulam siya kaya siya nagkakaganon. Ngunit hindi naman naniniwala si Susipto, at dahil may sakit siya kaya't si Marnie na lang muna ang magbabantay sa kanilang grocery store. Isang araw sa kanilang bahay ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang bunsong kapatid nila RD, at paglabas ay nakita din niya ang isang bagay na nakabalot ng itim na tela na nakita din ng kanyang ama, at pagbukas nito ay bigla din siyang nakarinig ng tila boses ng mga demonyo, kaya't agad siyang nagtatakbo sa loob. Kinagabihan ay nilagnat si Arif, pagkatapos ay nakarinig ng mga boses si RD sa kwarto ni Susipto, at nakita niya na hirap na tila may sumasakal sa kanyang ama. Hindi nakikita ni RD kung sino ang gumagawa nito,
At pagkatapos ay dinala na nila si Susipto sa ospital, at sinabi sa kanila ng doktor na nakomatose si Susipto, at nang mamatay ng dahil sa kulam si Arif ay nagalit si RD sa kanyang tito, dahil inakala niya na ito ang kumulam sa kanyang ama at bunsong kapatid ng dahil sa inggit sa kanila. Pagkatapos ay si Marnie na ang nag-alaga kay Susipto, at si RD naman ang nagbantay sa kanilang tindahan sa palengke, at doon ay nagulat siya dahil wala nang bumibili sa kanilang tindahan, at mas lalo siyang nalungkot nang magpaalam na din sa kanya ang kanilang mga tauhan. Kinagabihan nang magsasara na siya ay may bumili sa kanya ng bigas, at laking takot niya dahil isa pala itong babaeng demonyo, at galit na galit nitong sinabi na dahil sa iyo ay namatay ako. Pagkatapos ay sinundan niya ang demonyong babae sa kabilang tindahan, at doon ay nakita niya ang mga bagay na ginagamit na pangkulam. Pagkatapos ay nahuli siya ng may-ari na nakabungguan niya dati, at pinagalitan siya nito at sinabing ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang aking anak. At ngayon ay alam na niya na talagang binabarang sila kaya't agad niyang tinawag si Rustam. Sinabi nito na wala pa akong nakikitang ganito kalakas na kulam, at pagkatapos ay binigyan sila nito ng pangontrang mga bracelet, ngunit hindi naman ito ganun kalakas upang kontrahin ang napakalakas na barang. Pagkatapos ay sinite niya ang kanyang tito, at sinabing gusto mo ba kaming patayin lahat, ihinto mo na ang pambabarang mo sa amin, at dito ay sinabi ng kanyang tito ang buong katotohanan na ang ama pala niya ang gumagawa nito. Ako ang nagbigay sa kanya ng tindahan nung naghihirap siya noon, nagsumikap siya kaya't napaunlad niya ang kanyang tindahan, at dahil dito ay nainggit sa kanya ang lahat sa palengke, pinakulam siya ng mga ito nang dahil sa sobrang inggit sa kanya, hindi niya alam ito nung una, kaya't ipinaliwanag ko sa kanya na ganun ang kalakaran sa palengke, ngunit wala pa din siyang ginawa nung una, at nang makita niya na nakakaapekto na ito sa inyo kaya't ipinakulam na din niya ang mga nagpakulam sa inyong pamilya, huminto na ang kanyang mga kaaway kaya't gumanda na ulit ang kanyang negosyo, at ipinakulam niya ulit ang huli niyang kaaway upang magsara na ang tindahan nito, at sa halip na si Sisok ay ang anak na babae nito ang namatay sa kulam, kaya't nagpagawa ng napakadelikadong barang si Sisok sa iyong ama upang maipaghiganti niya ang kanyang anak. At sobrang nag-alala si RD nang malaman niya ito, samantala ay pumasok ang isang nag-aapoy na pangkulam sa kanilang bahay at binuksan ito ni Marnie, kaya't bigla siyang nagkasakit. Pagka-uwi ay nakita ito ni RD kaya't tinawag niya si Rustam. Sinabi ni Rustam na ito ay ang kulam ng Seven Oceans, wag na wag mong hahawakan ito, at kaya buhay ka pa hanggang ngayon dahil hindi ka pa nakakapagbukas nito, at dahil binuksan ito ng iyong ina ay mamamatay din siya kagaya ng bunso mong kapatid na nakapagbukas nito, at kaya din na comatose ang iyong ama hanggang ngayon ay dahil nabuksan din niya ito, at umalis na si Rustam matapos sabihin na dadalhin ko ito upang makahanap ako ng solusyon. Pagkatapos ay may dumating na diablo sa kanilang bahay na nag-anyong isang uwak, at makikitang may lumabas na barbed wire kasama ang bitukan ni Marnie kaya't agad na namatay ito, at sobrang sama ng loob ni RD dahil dalawa na silang natira ni Sifa at gusto niyang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Rustam na nalaman ko na kung anong klaseng kulam ito ay itim na kapangyarihan gamit ang diablong si Swangi. Hindi siya madaling gamitin dahil kailangan pa ng tubig ng 7 karagatan upang magawa ang kulam at magising ang diablo. At kung gusto niyong mapatay siya ay kailangan niyo munang malinis ang inyong ama sa pamamagitan ng mga tubig ng 7 karagatan, dahil hindi madaling makita kung saan nila kukuhanin ang tubig, kaya't binuksan ni Rustam ang third eye nila RD at Sifa. Kinabukasan ay lumakad na ang magkapatid, habang ginagawa naman ni Rustam ang kanyang agimat upang protektahan si Susipto laban sa barang. Nakarating na sila RD sa unang karagatan, kung saan ay nakita nila ang templo na kukuhanan nila ng tubig, ngunit biglang lumitaw ang isang nilalang upang takutin sila, at tinulungan sila ng kanilang third eye upang makita ang mga templo sa mga karagatan, at matapang nilang hinarap ang kapangyarihan ng mga demonyo upang makuha ang mga tubig, at mailigtas ang kanilang ama. Samantala sa bahay ay nakarating na ang diablong si Swangi upang patayin si Susipto. Patuloy na ginagawa ni Rustam ang kanyang agimat, ngunit pinigilan siya ni Swangi at dinurog ang kanyang ulo. Pagkatapos ay sinakal at dinukot nito ang puso ng tito ni RD, at ilang sandali ay dumating na sila RD, at laking gulat nila nang makita nilang patay na sila Rustam at ang kanyang tito, kaya't agad nilang pinuntahan ang kanilang ama upang mabuhusan ng tubig ito. At biglang dumating si Swangi upang mapigilan sila, at inihagis nito si Sifa, at pagkatapos ay inatake nito si RD ngunit hindi natakot si RD sa kanya, na ibuhos na nila ang ika-6 na tubig at isa na lang ang kailangan nilang ibuhos. Alam na ng diablo na kapag naibuhos na nila ang ika-7 tubig ay matatapos na din ang kanyang misyon, kaya't nang ibubuhos na ni RD ang ika-7 tubig ay agad niyang hinila si Susipto upang patayin, ngunit matalinong inihagis ni RD sa pader ang tubig at sumaboy ito kay Susipto. Kaya't nang dahil dito ay natapos na ang kulam, at nasunog na din ang diablong si Swangi.
At makikitang gumaling na si Susipto ngunit saan nga ba napunta ang Diablo, samantala ay nakita naman ni Sisok na namatay na ang sindi ng kanyang kandila, ibig sabihin na natapos na ang pinagawa niyang barang, kaya't agad siyang nagpunta sa mangkukulam na takot na din, sinabi niya kay Sisok na kapag hindi natapos ng Diablo ang kanyang misyon ay babalikan niya ang nagpabangon sa kanya, at hindi siya magpapahinga hanggat hindi siya nakakapatay, at pupunta siya dito upang patayin niya tayo. At ilang sandali ay biglang lumabas si Swangi at bigla nitong pinaghiwalay ang katawan ng matandang mangkukulam, pagkatapos ay kinain nito ng buo ang ulo ni Sisok, ibig sabihin na dito na natapos ang itim na kapangyarihan ng kulam, at sa huli ay sinabi ni Susipto, na mula ngayon ay hindi na nila gagamiting muli ang itim na kapangyarihan ng kulam. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.